at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawa at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, as the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Sisters and brothers, today we celebrate Sunday of the Word of God and National Bible Sunday. May the Word of God pave the way for a deeper and more meaningful conversation with Him and for achieving positive change in our family, in our community, in our country. For us to become blessed and worthy of these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask as the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang maiaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka langit sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon ang Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalin sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, di mo lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama.
Let us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, direct our actions according to your good pleasure, that in the name of your beloved Son, we may abound in good works through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Jews listened to Ezra, the priest who read and explained God's word to them. The people wept as they realized their unfaithfulness to God's law had caused their exile. Thereafter, they renewed their commitment to follow the law of the Lord. A reading from the book of Nehemiah. Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand. Standing at one end of the open place that was before the water gate, he read out of the book from daybreak till midday, in the presence of the men, the women, and those children old enough to understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Ezra the scribe stood on a wooden platform that had been made for the occasion. He opened the scroll so that all the people might see it, for he was standing higher up than any of the people. And as he opened it, all the people rose. Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people, their hands raised high, answered, Amen, Amen. Then they bowed down and prostrated themselves before the Lord, their faces to the ground. Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so that all could understand what was read. Then Nehemiah, that is, His Excellency, and Ezra the priest scribe, and the Levites who were instructing the people, said to all the people, Today is holy to the Lord your God. Do not be sad, do not weep, for all the people were weeping as they heard the words of the law. He said further, Go, eat rich foods and drink sweet drinks, and allot portions to those who had nothing prepared, for today is holy to our Lord. Do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be your strength. The word of the Lord. Thanks be to God. Your words, Lord, are spirit and life. Your words, Lord, are spirit and life. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. Your words, Lord, are spirit and life. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The command of the Lord is clear, enlightening the eye. Your words, Lord, are spirit and life. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, all of them just. Your words, Lord, are spirit and life. Let the words of my mouth and the thought of my heart find favor before you, O Lord, my rock and my redeemer. Your words, Lord, are spirit and life. On the second reading, Christians are given gifts to build up and enrich the body of Christ, which is the Church. Christians should be concerned for one another for the good of the whole body. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, as a body is one,
though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. Now, the body is not a single part, but many. You are Christ's body, and individually parts of it. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor, and to proclaim liberty to captives. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled among us, just as those who were eyewitnesses from the beginning and ministers of the word have handed them down to us, I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence for you, most excellent Theophilus, so that you may realize the certainty of the teachings you have received. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga kapatid, marunong po ba tayong makinig? Nakikita ba sa kinikilos natin yung napapakinggan o pinakikinggan natin? Yung kilos kasi natin, batay sa narinig natin, ang siyang magandang gauge kung tama ba ang pakikinig natin. Halimbawa, kapag nakarinig tayo ng magandang balita, so dapat magdulot ito sa atin ng tuwa. Kapag nakarinig naman tayo ng masamang balita, dapat magdulot ito sa atin ng lungkot, pag-aalala o pagkabigla. Yun ang
nararapat na tugon na pagkilos. Halimbawa, nakarinig tayo ng mga babala tungkol sa mga peligrong darating, dapat ito ay magdala sa atin sa pag-ala o kaya sa paghahanda. Kapag nakarinig naman tayo ng mga utos, dapat ito'y mag-udyok sa atin na sumunod. Mayroong karampatang pagkilos sa bawat narinig natin. Ngayon, kung hindi tama ang pagkilos na nakikita sa atin, malamang sa mali ang pakikinig na ginagawa natin. Halimbawa, may isang nanay, sabi sa kanyang anak, "Anak, paki-check mo yung sinaing." Narinig ng anak. Ayan, chinekan yung kaldero. Sabi ni nanay sa kanyang anak, "Anak, pakilinis mo mga paa ng manok." Ayan, pinedicure pa kamo. Ang sabi ng nanay, "Anak, luto ka ng pagkain. Isama mo na yung aso." Ayan, sinama nga yung aso. Sinangkapan pati yung aso. Hindi po tamang pakikinig ito. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Well, nasa ni intro. Sapagkat ngayon ay linggo ng salita ng Diyos. Upang ipaunawa sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, ang halaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Madalas tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ito ba ay nakikita sa ating mga kinikilos? Alam po ninyo, hindi ko alam kung bakit hindi tayo ma-in love sa pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Sige, ang pagtuunan muna natin ay ang pakikinig sa salita ng Diyos na dapat ay naipamamalas natin unang-una kapag tayo ay nagsisimba. Particularly kapag naririnig na natin ang mga pagbasa, which by the way ay napakahalaga. So much so na kung hindi po natin abutan yung unang pagbasa, hindi natin nakumpleto kung gayon ang misa. Sapagkat kung tinatanggap natin ang Panginoon sa banal na komunyon sa pamamagitan ng katawan at dugo niya, sa liturya ng salita, tinatanggap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanya. Ang tanong, ito ba ay nakikita sa ating buhay talaga? Mahirap po yung hindi na nga tayo nakapagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi pa natin ito mabuting pinakikinggan. Malaki ang kawalan na maidudulot sa atin pag ganyan. Maliwanag po ang sabi ni San Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 3:16-17. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos and therefore kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng mga kamalian, sa pagtutuwid ng mga likong-likong gawain, sa paghahanda para sa isang matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at maghanda sa mga mabuting gawain. Minsan ay may nagkomento na, kaya ganito kahirap ang bayan natin, mababa ang edukasyon natin eh. Totoo lang. Sa totoo naman. Kasi kung mataas ang antas ng edukasyon natin, hindi mahahalal yung mga korap. Sigurado ako dyan. Pero alam ninyo, may pangsalo dapat eh. Ano ang pangsalo? Ang salita ng Diyos. Kung talagang pinakikinggan lang natin, kung talagang sinusunod lang natin, yun ang pangsalo sa edukasyon natin eh. Mas titingkad sa atin yung mga dapat natin gawin at yung mga mali na dapat ay iwasan natin. Tama-tama. Nandito sa atin ngayon ang imahe ni Santa Monica na dala ng mga taga-bayan ng Angat sa pangunguna ni Monsignor Filia Roman. Inililibot nila.
Kilala natin si Santa Monica, nanay ni San Agustin. Siguro naman po, alam nyo na kung gaano katagal nagdasal si Santa Monica para sa pagbabago ng anak niya. 17 years. 17 long years. Pero alam niyo po ba kung paano sinagot ng Diyos ang dasal niya? Through the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isang araw, sa di malamang inspirasyon, parang may nagbulong kay San Agustin. Buklatin mo, yung Biblia. Pagbuklat niya, saktong-sakto. Romans 13:13 to 14. Mamuhay na kayo sa kaliwanagan. Talikdan nyo na ang magulong pamumuhay. Ang pamumuhay sa kamunduan, sa kalaswaan, sa kasalanan, sa alitan, sa inggitan. Papaghariin ninyo sa inyong buhay si Kristo. At huwag nang pakinggan ang tawag ng laman. Aray ko, ay hindi ako. Si San Agustin ang tinamaan. Yun ang naging simula ng kaniyang pagbabago. Kaya hindi man tayo makapagbasa lagi ng salita ng Diyos, pagdating ng misa, sana nakikinig talaga. At sa pakikinig natin, na sigurado namang may sasakto sa sitwasyon at pinagdaraanan o kasalanan, pagkukulang natin. Ang sabi nga sa Hebrews 3:15, harden not your hearts. Pag narinig natin, tanggapin natin kahit hindi maganda sa pandinig natin. Hindi yung ang tinatanggap lang natin ay yung gusto natin. Sabi ng Panginoon, mahal niya tayo, ay akin yan. Sabi ng Panginoon, gagaling tayo sa ating karamdaman, ay akin yan. Ang sabi ng Panginoon, mahal niya tayo, ay akin yan. Ang sabi ng Panginoon, magbago tayo, ay para sa kapitbahay ko na yan. Alam po ninyo ang pinakamalapit sa katotohanan? Kapag nagbabasa tayo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kung ano yung nag-prick sa atin, kung ano yung naka-istorbo sa atin, kung ano yung nakakasakit sa atin, yung ayaw nating tanggapin, yan ang mensahe ng Diyos para sa atin. Besides, ano't sinasabi natin pagkatapos basahin yung mga readings? Thanks be to God. Anong sinasabi natin pagkatapos basahin yung gospel reading? Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Bakit tayo magpapasalamat, nagpupuri sa Diyos? Ibig sabihin, bago pa man tayo umupo before the homily, kine-claim na natin. Ano man ang marinig ko dyan, tatanggapin ko. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Mensahe sa akin ng Panginoon. Masarap man o masakit man sa pandinig ko. That's it. Dapat ganun. Kaugnay nito, dapat maisip din po natin, na ang homily ng pare ay parte pa rin ng pakikinig sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, inarinig natin kung paanong in-explain, in-interpret ng paring si Ezra ang salita ng Diyos na binasa niya. Ganon din ang ginawa ni Kristo sa mabuting balita, bagamat napaka-short lamang ng homily niya. And not to mention, isa sa naging instrumento ng Diyos para sa pagbabago ni San Agustin ay ang mga sermon ni San Ambrosio. Ganon kahalaga ang sermon. Higit pa ito sa sermon ni nanay o ng misis mo. Mas dapat pinakikinggan natin ito. May kwento si Father Raniero Cantalamessa. Ito yung kapag may private mass ang Santo Papa, siya yung nagpipreach. At kaugalian na kapag Good Friday liturgy, yung papal preacher ang nagpipreach sa St. Peter's Basilica. So may kwento siya. Yung kauna-unang pagpipreach niya, nandun syempre ang Santo Papa, si Pope John Paul II pa. Siguro medyo kinakabahan. At sabi niya mismo sa kwento niya, ginagamay niya syempre yung sound system eh. Parang nag-e-echo yung salita niya. So binagala niya. As a result, umaba yung sermon niya. Eh may obispo pala na sekretary ng Santo Papa na assigned sa mga schedules ng Santo Papa. Aba, habang nagsisermon daw si Father Raniero, tumitingin sa sarili niya ito. Na hindi naman nakita ni Father Cantalamessa.
Pero nakita pala ng Santo Papa. Paano niya nalaman? Days after, merong siguro chismosang madre na nagsabi sa kanya, sabi sa kanya, ay Father, alam mo, over dinner, over lunch, basta casual lang. Ang sabi ni Pope dun sa Bishop, when a man of God is speaking to us, we should not look at our watches. Bishop, when a man of God is speaking to us, we should not look at our watch. Sino ngayon ang tumitingin sa relo niya? Oo, aminado ako. Kung minsan, humahaba ang sermon namin. Pero paano kung naghanda naman talaga kami? Paano kung nagdasal talaga kami? Paano kung nag-sacrifice talaga kami? Akala niyo po ba, ganun lang kadali gumawa ng... No! Hindi ganun kadali gumawa ng homily. Kung sana yung gusto lamang namin sabihin ang sasabihin namin sa inyo, o yung gusto lamang ninyo, magkwentuhan na lang tayo. Patatawanin ko na lang kayo. Hindi. Dapat ang homily ay karugtong pa rin ng mensahe ng Diyos sa inyo. Dapat kumakagat pa rin sa karanasan ninyo. Kaya ako, kahit mahirap, I see to it na lahat ng mga masses natin dito, may kumpisal. Bago magmisa o kaya after ng misa, may kumpisal. Bakit? Para nararamdaman ko at napapakiramdaman ko ang level ng moralidad ng mga tao. Doon ako nakakasagap kung ano ang sitwasyon ng tao eh. Doon ako nakasasagap ng ano ang problema ng tao eh. Bukod pa sa pakikisalamuha ko sa mga kaparokyano ko, sa ibang tao. Doon ko na ilalapat yung sermon ko. At sa lahat ng mga napuntahan kong parokya, kilala na nila ako. Kapag nagkakasal ako, inaalam ko yung istorya. Inaalam ko paano nagkita. Inaalam ko yung mga magulang nandyan pa. Yung mga magulang in good terms pa. Baka hiwalay na. Baka nagkasama lang ngayon sa kasal nila. Inaalam ko yun. Sa Malolos, inaalam ko kasi talaga kung ano kinamatay. Kung ano istorya. Mabuting tao ba? Ano bang may problema ba? May other family pa? Inaalam ko yun. Ano ba kinamatay? Ay, sa Malolos kasi, sabi sa akin, Father, ang kinamatay, ay, basta, ano yan, may diabetes. Naputulan niya ng 2 paa. Ito yung sermon ko eh. Ay, sa langit po, kompleto na paa niya. Sabi nung kamag-anak, Father, hindi naman napuputol yung paa ng nanay ko eh. Nagkamali yung information sa akin. Sabi ko, puputulin ko dila mo. Hindi, bakit tayo napunta doon? Para kumagat sa karanasan ninyo yung sermon. Mahirap gumawa ng sermon. So kung minsan, nahaba, pasensya na. Kami naman, kung hindi nyo napupuna, madalas sa mga simbahan, may orasan naman sa likuran. Hindi para sa inyo, para sa amin. So wag na kayo lilingon. Alam naman namin kung nagigisit na kami. Pero paano kung ginaganahan? Paano kung na-inspire? Paano may gusto pang sabi? Paano kung naghanda naman? Besides, nasan ka ba? Di ba nasa simbahan ka? Nasa impyerno ka ba? Ba't ayaw mo magtagal? Hindi ba pwedeng konti? Di ba? O aminin mo na, mas gusto mong magbabad sa ibang lugar, sa ibang bagay, at di sa pagsisimba. O yan, nasabi sa'yo eh. Nagdabog na. Tatapusin ko na. You see, nasa disposition talaga. Isipin po ninyo sa ating unang pagbasa, half day, nag-sermon si Ezra. Ano reaksyon ng mga tao? Natatouch sila, umiyak pa sila. Kahit nasasaktan sila, nakukonsensya sila sa sinasabi niya, pinatatamaan sila. Pero, half day. Ginusto nila kasi gusto nilang mapakinggan talaga. Gusto nilang tanggapin ang salita ng Diyos sa buhay nila. Kabaligtaran sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, mahigit lang yung sermon ni Kristo. Ano sabi niya? Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing. Ngayon, yung sinabi kong ito, natupad ngayon. Habang nakikinig kayo, umupo na si Kristo. Gusto niyo ganun yung sermon? Ang bilis, di ba? Pero, kung itutuloy mo ito, ilang verses lang, galit yung mga tao. Ayaw na lang makikita at marinig pa si Kristo. Nakita niyo? So nasa disposisyon
ng tao. Mga kapatid, napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Nung minsan, nabasa ko sa Facebook, hindi ko lang alam kung tama yung details ko sa pagkakaalam ko, pagkakaalala ko. Para tayo makapunta sa moon, it will take us 1.3 seconds. Para tayo makapunta sa sun, 8.3 minutes. Para tayo makalabas ng ating galaxy, ng Milky Way, 2,000 years. Para tayo makapunta sa edge ng observable universe. Ibig sabihin, yung universe na napag-aaralan ngayon ng tao. Okay? Observable universe na naabot pa ng teleskopyo. 90 billion years. Eto matindi. Hindi basta minutes ang pinag-usapan natin dito, ha? Light speed. Yung pagbukas mo ng flashlight, ano yung isang light speed? Ang isang light speed ay 12 million years per minute. Come on! Napakaluwang ng daigdig. Napakalaganap na... Ay, nako. At yung sinasabi ngayon, mag-aalan yung mga planeta? O sige nga. Kaya ba natin kontrolin yan? The point is, nilikha ng Diyos yan sa pamamagitan ng let there be light. Yun lang. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kayang-kaya kanyang paligayahin. Kayang-kaya niyang bigyan ng pag-asa. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Kayang-kaya kanyang patapangin sa pamamagitan ng salita niya. Kung tatanggapin lang natin, kayang-kayang tayong pag-uwi. Sana, ito yung biyayang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ang Diyos Alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na. Kung may mga pagkakataong natatakot ako, nalulungkot ako, nawawalan ako ng pag-asa sa mga problemang kinasusuungan ko, sa mga kasalanang nagagawa ko. Pasensya na dahil sinabi mo nga pala, huwag akong matakot. Sinabi mo nga pala, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. Sinabi mo nga pala, ang pagmamahal mo sa akin na higit pa sa pagmamahal ng ina. Sinabi mo nga pala na kailanman hindi magtatagumpay ang kasalanan. Kung bakit ayaw ko itong panalikan? Panginoon, tulungan mo kong panghawakan ng salita mo. Tulungan mo kong paniwalaan ng mga pangako. Tulungan mong magkaroon ng kapangyarihan ito sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Salita ng Diyos niya. May magagawa siya. Diringgin ka niya. Salita niya yan. Hindi sa akin galing yan.
Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Salita niya. Kaya paniwalaan mo yan, kapatid, para masabi mo talaga, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi pa ng Panginoon, for I know the plans I have for you. May maganda akong mga plano para sa iyo, not to harm you. Hindi para pabagsakin ka, hindi para saktan ka, kundi para may mga mangyayari pang maganda. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. The Father sent His Son to us to proclaim the good news of His forgiveness and salvation. Mindful of this, let us pray to the Father that we may possess the Spirit of the Lord. Let us pray. Lord, listen to our prayer. For the Pope, bishops, priests, deacons, and all ministers of the word, may they tirelessly bring Christ's good news to the poor, the sick, the prisoners, and the lonely. We pray. Lord, listen to our prayer. For those who serve our country, may they fully grasp the Word of God as the ultimate source of all power and authority. We pray. Lord, listen to our prayer. For all church organizations involved in the biblical apostolate, may their initiatives of sowing the Word of God reach complete fruition so that their very lives and those whom they minister to may become living witnesses of God's Word. We pray. Lord, listen to our prayer. For our beloved dead, who listened and were nurtured by God's Word, may they enter the heavenly court with all the saints of God. We pray. Lord, listen to our prayer. Heavenly Father, let the words of our mouths and the thoughts of our hearts find favor with you. Nourish us with your Spirit so that we may do our share in bringing the good news to all. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory.
sa iyo kami ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog ukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong masdan upang sa iyo kami makinabang. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong masdan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay.
pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal alay mo. Kaunti naming kakayanan at pagtulong, pag-asa ng sa iyong anak, buktong mong anak, biyaya ng buhay. Tanggapin ang alay, o Ama, kalugan mo. Sa iyong anak, buktong mong anak, biyaya ng buhay. Isang pag-alay sa Diyos ng sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands For the for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept our offerings, O Lord, we pray, and in sanctifying them, grant that they may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim, Holy, Holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and in silence we pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Basilio, Nene, Zeni, Amang, Loleng, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, The power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world.
have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang mabuting balita, sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag at tapi na sila'y lalaya. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Sumasakin
Panginoon upang ipayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagdiligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that receiving the grace by which you bring us to new life, we may always glory in your gift, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang iyag, na matapos sa pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Salamat po. Salamat sa inyo. Thank you.